Kumusta? Kumusta? Na update pala na sobrahan ko yata sa kakagupit yung aking bigote oh. Masyadong napaiksi yata. Nasobrahan ko sa parang naubos ko. Nalibang kasi ako sa kakagupit yun. Parang na-shave. Ayos tong gunting pala to. Talaga naman akala mo makapa halo shaver eh. Maiksi. Hindi ko pa napuntahan yung sabi ko nga nakaraan. Yung sa ano yung sa aking live, pero gusto kong ngayon mag live dahil ba nasa loob ng isip ko yung sinabi ko nakaraan tungkol doon sa inaugural speech ni JFK, tungkol doon sa nagre-reverberate sa loob ko sa loob ng isip ko. Although na nag-aagaw-agaw pero nasa isip ko nandun sa loob, kaya babasahin ko na lang kung nakalagay dun sa loob. If a free society cannot help those many who are poor, it cannot save the few who are rich. Yan ang sabi ni JFK. I don't know kung tama yung sa inaugural speech niya. 1961. So bakit ba tayo napunta diyan? Bawat tao naman may struggle, bawat bansa may struggle. Kanino pa ba tayo tatawag pagka sa Pilipinas ginaganito tayo? Di doon sa may-ari ng Pilipinas, Amerika, binili nila to ng 20 million. Tapos turn over sa mga para pamahalaan ng Pilipino, the first Commonwealth Presidency, Manuel Quezon. Ayaw niya man maging langit ito. Isang malaking bagay din pag tayong mga tao o partikular na mga Pilipino magbasa-basa din tayo ng kahit papaano kaunting kasaysayan para malaman natin yung ating tinatawag ba na track. Kasi sa relays ng train may tinatawag siyang track Kasi kung wala yung track, wala, mabadidiskarel talaga. Ngayon, bakit ba ako online? Yun na nga. Kasi nasa loob ng isip ko, gusto ko panoorin yung sinabi ni JFK. Kaso lang, nung isang araw, kahapon plus ngayon, nag-ano sa isip ko Sabi ko parang na-memorize ko naman yata pero hindi ko memorize Kaso lang, nasa loob ng isip ko may nagsasabi na if a free society cannot help those many who are poor, it cannot save the few who are rich. Yun. Kasi kakapanood ko, kaka-swipe ko sa Facebook, ang dami rito yung regarding sa issue sa Amerika ngayon, yung mga democratic socialist, yung mga kupal ng mga democratic socialist na yan. Mga corrupt ng gago na yan Like nako. Kaya nag-live ako dahil naisip ko, total, sa dami ng mga involved na mga corruption ngayon, nagbitaw na muna ako salita na although na hindi naman nakaobogado, plano kong tumakbong senador. Nasa loob ng isip ko may mga ideas ako dito, nandito. Dito sa tapat ng bahay namin, nagsuggest sa akin na takbo daw ako ng barangay chairman dito. Sabi ko mukhang hindi ata ako tatagal dito pag tumakbo akong barangay chairman. Pero sabi ko salamat sa tiwala mo, pero sabi ko, although na hindi ko naman alam yung pinaka-extent ng kung anong loob niya, pero syempre ako may nakikita rin ako.
Kaso lang ayaw ko na lang banggitin. Nababasa ko rin kasi yun eh. Siguro ewan ko. Talent na kaloob ng Diyos yan. Maalala ko pala nung 2002 doon sa isang grupo din sa may somewhere sa tapat ng Courts of Appeal. May grupo dyan eh, galing sa India. Na-establish yan ng 1936, pumasok sa Pilipinas 1986. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan para sa kanilang tawag niya. Tapos na-meet ko sila 2002. Ako pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil na sa mga ganyang umiiral na talino, bukod tangi sa buong mundo, makikita sa India, ay nag-i-exist o umiiral na ganyang talino. Nung minsan tina-speech nila ako dun sa gitna, excuse me, nagsalita ako, sabi ko ako pasalamat ako dahil may umiiral na ganitong talino. Sabi ko at least ito vindication, kasi may tumatawag sa aking mga siraulo daw, siguro ganon. Siguro nga ganun, pagka extraordinary ka, tatawagin ka nilang siraulo. Sabi naman ng isang elder doon, sabi niya, binulungan niya ako. Kasi nagkaroon ako ng ilang session doon dahil yung kasama ko sa trabaho, sabi niya, Jess, nabasa mo ba yung poster? May iba tayo ng konti ha. Ilayo muna dun sa pagiging senador. Kasi sa totoo lang may ideas ako paano maglagay ng mga idea eh. Maya-maya sabihin ko i-wrap up ko yan. Tuloy muna tayo dun sa kwento sa nag-iisang talino sa buong mundo, makikita lang sa India. Hindi ko na pangalanan yung grupo nila. Kasi baka sabihin nangupya ako ng talino. Hindi ho. May tinatawagin sila na dristi o basta hindi ko lang yung doctrine nila. Uupo kayo niyan sa upuan tapos maghaharap kayo. Harapan kayo niyan. Doon sa mga estudyante, doon sa mga guest, upuan na ngayon doon. Mantakin mo ako, bagong-bago ako doon. Yung humarap sa akin mismo yung elder nila. Nakaputi siya na ganyan, no? Tapos sumarap siya sa akin. Tapos siguro dahil sa katagalan, kasi halos lahat tapos na eh. Nagtayuan na, tapos ako na lang. Oy! Mon! Happy watching! God bless! God bless! I hope you're doing fine. Still okay, still alive and kicking. Sana makaraos din ako. Don't you worry, strengthen your heart. Ganun sa buhay, may mga kasama tayo. Ang tinatawag dyan na tandaan nyo lang, yung law of attrition, meron talagang bumabagsak. Pero ituloy nyo lang. Huwag kayong magiganti kasi meron namang mas mataas eh. Panalangin na lang natin. Who knows, malay mo kasi maging senador ako, baka isang araw malay natin. So ito ngayon nakaupo doon sa lahat ng mga sa session na yon, nakatayuan na lahat. May mga professor kami doon nakasama sa PLM, mga scholars, may mga media personalities, may mga lawyers, may mga engineers, may mga nurse pa nga doon eh. Pero karamihan doon sa ganong grupo nagtatrabaho sa media. Meron pa nga doon isang babae, talagang nagdala pa ng pizza, pinakain pa talaga ako ng pizza. Pero tuloy tayo doon sa session na yon. Nagtaka ako, sabi ko bakit yung isang elder doon sa samahan na yan, ako yung pinili niya, yung pala, inaano na nila ako, sabi ko ewan ko mga tao na ito. Tapos, nagkaupo kami. Walang salita yun ha. Walang salita, parang mental telepathy lang, mind to mind lang. Mind communication yun.
Hindi natiis ng babae, yung elder. Hinawakan niyo sa tuhod, hinawakan niya, sabi, I know you are a psychic. Nagtaka ako, hindi naman ako natawa. Nagulat ako ganyan, para bang nagkaroon ako na parang na ganyan. Nung hinawakan niya, ginanyan niya ako sa tuhod, tapos sinabi niya, I know you are a psychic. Napaganyan na lang ako. Hindi naman ako natawa, pero sa loob-loob ko, tawa ko ng tawa sa loob ko, hindi man nila makita yon. Tulad ngayon nakikita niyo mukha ko natatawa, napapangiti. Nung time na yun na tinapik niya ako, yun ang pakiramdam ko sa loob, pero hindi nila kita yon kasi seryoso ako, bihira akong ngumiti. Bihira akong tumawa. Sabi niya, I know you are psychic. From there, para bang nakita ko yung value ko. Sabi ko, itong mga tao na ito, first time na nila ako nakita, sabi ko, parang ang taas naman ng respeto yata ng mga to sa akin. Tapos binavalue nila yung pagkatao kahit na isa lang naman akong hamak. Trato ko sarili ko, walang ang kwenta. Tapos nagpurgo na yung session na yon. Until na yung kasama ko si James, hindi ko nilang banggitin yung apelyido mo. Si James, iba na rin yung profession ni James Nalungkot din yung tao dahil nagsusumikap, daming mga inggit, pinipigilan. Sana asset yun ewan ko lang kung nakapasa ng bar exam yun kasi law student yun di sabi niya nung ganon, kami yung pinakahuli doon sa session na yon. Tinapik ako ng babae rito, hinawakan ganyan, sabi niya, I know you are psychic, sabi niya ganon. Nagulat ako ganyan. Sabi ko, bakit niya kaya sinabi iyon? Tapos nung minsan, nagsalita ako doon sa gitna, sabi ko, after na ng mga ilang session, kasi nakarating na ako ng Makati, doon pinapunta. Yung pala, inoobserbahan nila yung pagpasok mo ng pinto, ikwento mo sa kanila, tatango-tango sila ganyan. Yung mga pinagsasabi ko, sabi ko, pagtayo ko lang sa pinto, sabi ko, mga ganito yung mga naramdaman ko, ganito, ganyan. Tatango-tango sila, tapos panay-ngiti nila, talagang tungtuwa sila lahat to. Nakita ko yung mga elder nila doon, ang haba ng buhok, mga puti yung damit. Grabe naman mga tao na to. Kakaiba ka ako. May time pa yun na nag-break time kasi inabot na ng lunch kasi almost whole day yun Parang ano daw yun, parang screening, titingnan nila kung mag-a-advance ka daw sa klase nila. Ako salamat naman sa Diyos dahil siguro kargado tayo ng talent na bigay ng Diyos. Alam mo naman Diyos, pag nagbigay talagang ano ba yan? Bigay todo Grabe ang kaloob ng Diyos. Hindi siya nagpipigil kung anong ibigay niya sa iyo. Siguro alam niya yung puso ko. Sabi nga ni Propeta Jeremias sa 17:9 hanggang 10. Ang puso Ang puso yan? Yung madaya. The heart is deceitful above all things. Who can understand? Who can fathom it? I, the Lord, search the heart and the mind. Tapos nagbibigay siya ng gift Yung pala mga kaloob, mga gift ng Panginoon, grabe. Mantakay mo, bukod tanging talino sa buong mundo, makikita mo lang sa India. Baka sabihin nyo, inaano ko kayo pinaplagiarize hindi Hindi ko naman binanggit yung grupo nyo rito. Kasi sa inyo yan, kaano nyo rin, may karapatan din naman kayo. Hindi ko kayo sinisiraan Ako pasalamat nga ako sa Diyos dahil basta yun. Grabe pala sabi ko. Yun na nga. Sabi ko, mantakin mo, nag-iisang talino sa buong mundo. Yung screening na yun sa Makati, naabot na hanggang hapon yata yun. Kumain pa kami. Nakatulog talaga ako noon. Parang pagod na pagod ako. Gulanta nga. Ginising ako doon ng isang elder din. Sabi niya, Jess, ang sarap ng gising niya. Ano yung boses nila? Jess.
Ayos, sabi ko. Nagising ako. Pantakin mo, kahit ganun mabaho yung hininga ko noon, may amoy tae ng pusa. Yung walang hiya na si Di Guzman. Ito yung dentista dyan sa may San Juan. Nilagyan niya ng tae ng pusa. Ang ngipin ko, sinira niya pa. Ito, sinira niya pa rito ang isa. Nga pala, basta pagka inuubo kayo mag-ano pala kayo, yung asin. The best pala yung asin. Kasing ginagawa ko ngayon, asin, nguya-nguya ako ng asin. Ganyan. Gagawin ko nga yung asin, maya-maya gargle ako niya ng tubig, asin. Yung ubo ko medyo naibsan. Yung dry cough, ngayon nalutong na yung ubo. Tapos nung nakaraan sobrang sakit ng ulo ko, hindi ko matis, parang mabibiyak. Ang ginawa ko na lang, nag-floss ako. May floss pa naman ako sa labas, yung nag-floss ako. Yan, natanggal. Kasi nakasulat sa Biblia yan, yung sa pagitan ng ngipin, karumal-dumal. Hinahanap ko ngayon, either sa Book of Isaiah o nasa Book of Jeremiah. Yung sa pagitan ng ngipin, bago pa magkaroon pala ng mga dentista, sinabi na nakasulat na sa Biblia yan, yung sa pagitan ng ngipin, karumal-dumal. Yan yung tinatawag na mga plaque o yung mga nabubulok na pagkain. Kaya minsan pagka mabaho na yung hininga natin, mag-floss tayo. Dahil mahal naman yung floss, kung wala kang floss, na lang, sinulid. Pero mag-dilute ka na ng asin sa may tabo. At saka sa isang tabo, pwede rin maglagay ka doon ng, ang ginagawa ko kasi dito, may tabo ako na may tubig na may bleach, tsaka may tabo ako rito na may asin. Yun naman siyempre pagka floss mo ng ganun, hugasan mo yung kamay mo dito sa may bleach. Tapos kuha ko rito sa may tubig na may asin, mumug ako, buga ko doon. Tanggal, medyo nabawasan yung sakit ng ulo ko kasi ang mga bakterya o yung mga parasite, mga worm na sa pagitan ng ngipin natin minsan siguro hindi ako nakapag-floss. Yun, nang nag-floss ako, medyo naibsan yung sakit ng ulo ko. Lalo na yung basag ng ngipin ko rito, may naiwan pa rito isa. Yung kasama namin sa trabaho, batang-bata pa, humilingaw ng tulong, tinanggal niya, tinirhan pa. Grabe, tinirhan pa talaga. Sabi ko, sir, may natira pa. Hindi, okay na yan, sa lublob ko lang. Akala siguro hindi ko alam yung epekto. Kasi pagka yung basag ng ngipin, naiwanan doon, mabubulok, tamaan ka sa puso, sakit sa puso. Parang ang tawag niyan, infection o ano. So, alam ko naman yun, ang ginagawa niya. Kailan niya pa ginawa yun? Summer 2022 pa yata. So, 3 years na yung basag ko ng ngipin dito. So, 3 years ko nang tinitiis. Nagpo-plus-plus lang ako, siyempre panalangin. Makita nila ngayon yan na ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan sa lahat. Nag-iingat pa rin yung Diyos. Ayun. Sabi doon ng babae, balik tayo doon. Sabi niya, I know you are psychic. Sabi niya, no? Sa lublob ko, hindi naman ako psychic. Ikaw talaga sa lublob ko. Di nahinto na yun. After na ng Makati, pasado ako doon sa Makati. Pwede na raw ako mag-advance sa schooling nila. Yung pala, prospect nila ako. Tapos yung classmate ko doon, yung babae, yun siya, meron siyang Suzuki Samurai. Sinakay niya ako doon, negosyante yung babae na yun. Sabi niya, malay mo, baka ikaw yung reincarnation ng founder natin. Ganun yung banat sa akin. Ako daw yung reincarnation ng founder. Love ko naman. Tatawa naman ako, nagsasalita ako, pero amoy nang hininga ako, amoy tae ng pusa. Walang ya talaga to si Di Guzman. Bakit ba napasok si Di Guzman? Doon sa San Juan, pumunta ako doon. Ewan ko ba ba't ako napunta doon? Sa dami naman ng dentista rito, malapit sa mga pero dyan. Kasi nakatira ako dati sa may San Juan doon nagpagawa ako ng ngipin. Siya, parang commercial residential yun sa second floor.
Yung daanan nun sa likod, bandang likuran, kasi sa harap nun parang ophthalmologist. Sa ophthalmologist din, doon ako nung paggawa ng contact lens. Sabi nga ng may-ari ng contact lens, sabi niya, ba't doon ka nagpagawa sa taas? Di ba marumi doon, yung dentista na yan? Sabi ko, wala ma'am, nagawa. Nagawa na ma'am eh. Sabi niya, kamusta naman? Sabi ganyan. Sabi ko, ma'am, okay naman ma'am. Pero hindi ko lang kuninto sa kanya, nung time na dinidrill niya yung ginagrind niya ngipin ko, may tumawag. Kwento naman to kay Di Guzman. Kwento ko na, papautay-utay kasi marami akong kwento eh. Sabi ni Dentista Di Guzman, bakit ba may customer ako rito? Sabi ganyan. Istorbo siya, tinatawag. Mantak mo, iniwanan niya ako, yung ngipin ko butas siguro mga 5 to 10 minutes. Ang tagal nun, siyempre yung bakterya nun ma-infect ka. Usap sila ng matagal sa labas, tapos yun na, pagbalik sa loob, nilagyan niya na, ginawa niya na. May alaga siyang pusa, yun na pala yun, nilagyan niya ng tae ng pusa ang ngipin ko, kaya pala naglalaway ako noon. Mantakin mo buhat, 2001, napatanggal ko yung tae ng pusa, 2016 na, almost 16 years. November 2016 yata yun natanggal. 16 years kong iniinda yun, naglalaway. Tapos yung hininga ko, amoy tae. Tapos nangingitim na yung mukha ko. Talagang nalason talaga. Grabing nilason sa akin, matindi. Binigyan ako ng sakit ng kasama ko, tapos nilason pa yung... Grabe talaga. So, pastor mo sa Lord, kaya i-drop na yung kita dahil ganun. Hindi lang ikaw yung may sa akin, may kung ano mang meron ka sa akin, pati mga negosyante dyan, mga kung sino mga tanim ng dragon dyan, nakakala mo yung talino kanila. Ngayon, Amerika, ay, bahala na kayo. Baka yun nga siguro, yung sobrang talent ba, mantakin mo sa kamakita nyo, ikutin mo buong mundo, billion yung tao. Billion yung tao, saan ka makakita na palad may pyramid. Palad may between. Pyramid pa na may mata. Saan ka makakita niyan? Ikutin mo buong mundo, out of those billions. Bukod tangi sa Pilipinas, meron nag-iisa. Kaya pala yung mga kinukot ko nung una kong pag-live doon dito sa Facebook, yung talent ba? Parable of the, yung talent yon, yung merong 1, merong 5, tapos merong kasi ginawa niya yung 5, tapos yung 5 ginawa niya 10, ayun, tapos yung isa tinago niya, bukod tangi nga yung isa, tapos tinago mo pa, wala na. Kaya sa mga champion dyan, hindi naman nag-champion marami, talagang isa-isa lang. Yung pala yung mga bukod tangi. Kahit sa mathematics, yung mga perfect na mga na mga number, isa yan, 1. I-divide, multiply mo, tibagin mo man nag-iisa lang yan. Wala ka. 1 pa rin yan. So, masabi ko yan, karangalan yan, nagkapurihan sa Diyos, hindi sa akin Kasi, yun. Sana mapansin ito ng Amerika. President Trump, sir. I'm one of your, yung avid fan. Avid supporter way back 2006. I read one of your book, The Art of the Deal. And I was happy na tumakbo kayong presidente noong 2016. Although nabasa ko yung libro nyo, I read your book way back 2006, but then due to financial constraint, the time I bought your book was way back to 2014. It took me 8 years. It's because of the many turn of events. Siyempre, maraming agaw-agaw attention. Kaya nung 2014 ko na nabili yung libro ninyo. Kaso lang, may mga kasama tayo rito, hindi mo minsan may iwasan. Hindi ko makita na yung libro, pero one of these days, sir, hanapin ko yung libro ninyo at I will buy that book again, and I will read the very reason why I chose to buy your book.
because of the one event or one talent na sinabi nyo doon, sir. Also, sir, yung time na naglalakad kayo, sir, drenched kayo ng tubig ulan is because na tama na siguro, sir, muna. Sir, basta I'm one of your avid fans, sir. You're doing a great job, Mr. President Trump, sir. Making America great again. The art of the deal, sir. God bless you and God bless America, and may God strengthen that hand on the lever of power so that that hand may be strong on the lever of power. Yan. Sabi nga ni late President Ferdinand Edralin Marcos. So, sir, God bless you and God bless America. And America is healing. God bless. So, ano ba tayo? Doon na sa may Makati. Hindi na ako bumalik noon. Kasi mag-a-advance na daw ako eh. Pwede na raw ako sa advanced classes nila. Nag-aagaw sa loob ko kasi yung akin, meron kasi akong ano ba sa Biblia. Although na hindi naman ako Adventist, nag-aaral ako nun sa Adventist school. Diyan sa may Mabini, La Paz, sa La Paz SDA, Mabini Street, La Paz, Iloilo City. Diyan ako grade 3 hanggang nag-graduate ako ng grade 6. Diyan sa La Paz SDA. Private school siya. Tapos konti lang kami. Pero okay na okay sa akin yun. Kahit na kaunti lang kami. Siguro kaya nga isa sa malaking impluwensya din sa akin yon sa pagkatao ko, kasi pagdating dun sa school, more on konti lang kami. More on ano ka talaga, yung self-determination, yung you have to keep yourself strong. Yun na nga yun. May mga pressure pa. So, ganun-ganun yung buhay-buhay. So, after dun sa Makati, nag-decide ako na hindi na bumalik. Ang ginawa ko, nagpasalamat na lang ako sa Diyos na na-encounter ko yung ganung mga talino. Sabi ko, ay meron palang umiiral na talino na nag-iisa sa buong mundo, bagaman nag-iisa. At least sabi ko merong talino. Hindi pwedeng sabihin na yung talino ko, alam ko may sira ba. At least sabi ko merong mas mga establisadong grupo. So, ano na ba? Sa pagiging senador naman, yun. Sa status ko, meron talaga, sabihin ko na rin, meron akong nilapitang isang senador, hiningan ko ng tulong regarding sa status ko sana.